Minsan, pagpatak pa lang ng unang linggo ng bare months, tingnan mo naman, ramdam mo na agad ang simoy ng Pasko sa Pilipinas. Tama ka, Oscar. Unti-unting susulpot pa dyan ang mga palamuti at nagniningning ng mga parol sa kalsada. Hindi ba, Kuya Oscar? Yes, sa San Fernando, Pampanga, pangmalakasan talaga ang pailaw doon. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Per months na. Simula ng pinakamahabang preparasyon at selebrasyon ng mga Pinoy ng Kapaskuhan. Ang kinagisnang paghahanda, umpisahan na sa mga garbo at naglalaki ang dekorasyon. Sa Christmas capital of the Philippines, halos buong taon, Pasko. Dahil sa San Fernando, Pampanga, bago pa sumapit ang per months, handa na raw ang mga panindang parol. At ang kalidad kanila raw pinapatibay para magamit ng ilang buwan at taon. Kaya sindihan na ang pangmalakasang ilaw ng parol. Kwento ng magpaparol na si Jory Adrales. Higit isang dekada na raw siyang gumagawa ng parol. At ang pangunahing materialis niya rito, copy shells. Taon-taon umaangkat daw sila ng mga nasa 10 toneladang copy shells sa Bataan. Di parparas kasi ang presyo. Mayroong 35, tapos pag nag-crisis ka nga, nagtataas ang presyo sila. Sa paggawa ng parol, may nakatoka sa bawat proseso nito mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Ang copy shells, isa-isang ginugupit at hinuhulma sa nais na disenyo ng parol. Katapos nung gupitin, mapupunta yun sa hugas, tutubog sa muriatic acid para pumuti. Then, ano siya ng brush, ilalining siya sa gilid. Katapos nung ilining, asimbolin na ng mga formador nun. Mapupunta na naman yun sa pintura. Katapos sa pintura, nandun na sa instalasyon ng lalagyan na ng ilaw. Ang pinakamalaki nilang parol na may sukat na 6 na talampakan. Inaabot daw ng 2 linggo bago mabuo. Nakakaubos din sila ng halos nasa 2,000 piraso ng copy shells sa human-sized parol. Samantala, ang maliliit na parol, inaabot naman ng 1 hanggang 2 araw sa paggawa. Di kagaya ng kapis, elegante siya. Ilaw lang, pag napundi, yun ang papalitan mo. Ang small, nasa 1.8. Ngayon, kung maramihan, nakaka-discount. Tapos ang medium, nasa 2.5. Yung 6 feet, maabutan na ng 20,000. Ang mga parol nagbibigay daw ng liwanag sa tahanan ni Jory. Kasi yun ang natin, tradisyon eh. Gusto ng bawat Pilipino, may parol sila sa bahay nila. Ang magpaparol na si Reynaldo Flores, nakagawa na raw ng halos lahat ng klase ng parol mula sa iba't ibang materyales. Sa edad na 65, may 4 na dekada na raw ang kanyang tinuon sa magpapatibay at pagpapaganda ng mga parol. Tulad ngayon, nauso yung 3D. Kukunti pa lang ang gumagawa kasi mahirap lang gawin. Yung papel depon, una. Tapos, dahil medyo sensitive yung papel depon, nauso nila yung plastic. Kapag bakal kasi, matibay ang buhay. Almost mga 5 years na gagamit nila. Sa pagbuo ng 3D parol, kailangan ng plywood, pandikit, bumbilya at bakal. Alas 8 pa ng umaga ay nagsisimula na sila magtrabaho. Guguwit ka muna ng design, ihulma yung malambre, yung bakal, may weldingin. Pagka-welding, babalutan na yan. Pagkalagay ng bombilya, pwedeng balutin ng plastic. Sa maghapon, nakakagawa sila ng mahigit 30 parol. Mabibili daw ang mga ito sa kabaan ng kalsada ng San Fernando, Pampanga. Karamihan na customer namin, mga dayuhan, mga foreigner, balikbayan, ganyan. Yung bulaklak ko ngayon, nagkakalaga ng 3.5. Itong nasa likod ko, nagkakalaga ng 30,000 yan. Ang mga parol, tila bituin na naging gabay ni Reynaldo sa pagpapahalaga sa pamilya at pagpapalago ng kanilang negosyo. Para nga maalala si Jesus sa kanyang pagsilang. Diyan ko binubuhay ang aking pamilya sa pagpaparol. Ang mga parol, nagbibigay liwanag sa ating tahanan tuwing Kapaskuhan. Ito rin ang nagpapaalala sa atin na ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus at magbahagi ng kabutihan sa iba buong taon.